Ako si Jonas, isang ordinaryong lalaki. Wala akong inaasahang kakaiba sa buhay ko. Hindi ako naniniwala sa multo, sa mga nilalang sa dilim o sa mga kwentong kinagisnan sa probinsya. Hanggang sa isang gabi na hindi ko makakalimutan, isang gabi na nagbago ng pananaw ko sa lahat ng alam kong totoo. Madaling araw noon, 3:00, yung oras na lagi kong naririnig sa mga matatanda. Sinasabi nila na iyon daw ang oras na pinakamalakas ang mga nilalang na hindi na nabubuhay pero hindi rin patay. Hindi ko yun sineryoso. Sino ba namang maniniwala sa mga kwentong pangtakutan? Pero ngayong alam ko na ang nangyari. Sana hindi ko sila binaliwala. Nakapira ako mag-isa sa isang maliit na bahay na nasa gilid ng palayan. Tahimik sa lugar namin tuwing gabi. Tahimik na parang walang tao sa buong paligid. Minsan maririnig mo ang hangin. Minsan may tatahol na aso pero bigla ring titigil na parang may napansing kakaiba. Ganito lagi ang gabi sa amin. Pero nung gabing iyon, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi ako makatulog, hindi dahil sa ingay, kundi dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumibigat sa dibdib ko. Parang may nakadagan, parang may presensyang hindi ko maipaliwanag. Huminga ako ng malalim at pilit na kinakalma ang sarili ko. Pero habang ginagawa ko yon, mas lalo kong naramdaman ang lamig sa loob ng kwarto ko. Hindi lamig ng hangin, ibang lamig. Lamig na parang may dumadaan sa mismong likod ko kahit wala naman akong kasama. Ayaw ko sanang tumingin sa bintana pero parang may humihila sa akin. Parang may boses na hindi ko naririnig pero malinaw sa isip ko. Parang pinipilit akong sumilip. Dahan-dahan akong bumangon. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at pagtingin ko, walang kahit sino. Pero habang nakatingin ako sa labas, naramdaman kong parang may umalis na anino. Hindi ko nakita. Pero ramdam ko yung paglayo niya. Ramdam ko yung presensya niyang unti-unting naglalaho sa dilim ng palayan. Niyakap ko ang sarili ko para mawala ang kaba. Pero hindi yun nawala hanggang sa makatulog ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, pilit kong inaayos ang pakiramdam ko. Sinabi ko sa sarili ko, pagod lang ako, guni-guni lang, stress lang, at mabilis kong kinalimutan ang nangyari. Pero kinabukasan, nagising ako sa parehong oras. 3:00. Hindi ako gumalaw. Nakatulala lang ako sa kisame at doon ko naramdaman ulit ang presensya. Mas malapit kaysa kahapon. Parang nasa labas lang ng pinto ko. Hindi ko maririnig ang kahit anong tunog mula sa kanya. Walang yabag, walang kahit ano. Ramdam ko ang bigat ng paglapit niya. Ramdam ko na parang may aninong huminto sa mismong harap ng pintuan ng kwarto ko. Nakatitig ako doon, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Hinawakan ko ang kumot ko ng mahigpit. Pero parang walang proteksyon ang kahit anong tela sa nilalang na iyon. Pakiramdam ko kung gusto niyang pumasok, kaya niya. Kung gusto niyang hawakan ako, kaya niya. Kung gusto niyang kunin ang buhay ko, kaya niya. Matagal siyang nanatili roon. Hindi ko alam kung ilang minuto, pero pakiramdam ko oras ang lumipas bago siya nawala. Kinabukasan sa trabaho, lutang ako, namumutla, ganang magsalita, walang lakas, at mas masama't nararamdaman kong babalik pa iyon. At bumalik nga, sa ikatlong madaling araw, 3:00 na naman. Nabising ako na parang may humahaplo sa mukha ko. Hindi ko naramdaman ang kamay. Wala akong naramdaman na balat. Pero parang may malamig na hangin na dumadampi diretso sa pisngi ko mula sa isang bagay na nakatayo mismo sa paanan ng kama ko. Dahan-dahan akong umangat at sa dilim ng kwarto ko, nakita ko ang hugis ng isang nilalang. Payat, mahaba ang braso at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya pero nakikita ko ang anino niya. Hindi pantay, parang baluktot, parang hindi tao. Nakatitig lang siya sa akin kahit wala siyang mata. At sa sobrang takot ko, napapikit ako ng maigpit at nang idilat ko. Wala na siya. Kinabukasan, takot na takot akong kumatop sa bahay ng matandang kapitbahay namin. Kilala siya bilang taong may alam sa mga kakaibang kwento. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumahimik. Anak, sabi niya, kapag may bumibisita sa'yo ng 3:00, hindi iyon basta ligaw na kaluluwa, hindi rin iyon multo. Isa iyang nilalang na naghahanap ng papalitan. Natigilan ako. Tinuloy niya, kapag 3 sunod na gabi kanyang dinadalaw, susubukan kanya sa ika-4. Halos hindi ako makahinga kasi alam kong darating ang ika-4 na madaling araw. At dumating na. Ngayon, hindi siya dumating sa labas, hindi siya dumaan sa bintana, hindi siya nagparamdam sa hangin. Nasa loob na siya nang magising ako.
Nakatayo siya sa harap ng kama ko. Mas malinaw na ngayon ang itsura niya. Mas nakakatakot. Mahaba ang katawan niya. Mas mataas pa kaysa sa pintuan. Baluktot ang mga buto sa balikat at braso. At ang mukha niya. Ang mukha niya ay parang balat lang na idinikit. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero parang dating mukha ng tao na tinanggal at tinira ang hugis. Nakatayo lang siya doon na parang inaamoy ako kahit wala siyang ilong. Parang sinusukat kung kaya na niya akong kunin. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko marinig ang kahit anong galaw. Walang ingay. Pero naramdaman ko yung pagdikit ng malamig na presensya niya sa balat ko. At doon ko naintindihan kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya ako pinapahirapan. Hinanap niya kung kaya na niyang alisin ang mukha ko. Naramdaman kong parang hinihigop ang parte ko. Hindi dugo, hindi katawan, kundi pagkatao. At nang akala kong tapos na ang lahat, bigla siyang umatras. Parang may pumigil, parang may hindi siya makuha. Ang katapos nun, dahan-dahan siyang dumaan sa dingding at naglaho. Pagbangon ko kinabukasan, tumingin ako sa salamin at doon nagsimula ang pinakakinatatakutan ko. Sa gilid ng pisngi ko may manipis na marka. Parang may sumubok na hilahin ang mukha ko. Parang hindi niya natapos, pero malapit na. At hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising pa rin ako bigla at pakiramdam ko may nakatayo na naman sa dilim, tahimik, naghihintay at unti-unting bumabalik para kunin ang hindi pa niya natatapos. Kung sakaling isang araw hindi na ako sumagot, baka hindi ko nahawak ang boses na naririnig mo. Baka mukha ko na ang suot niya at baka siya na ang nagsasalita sa halip na ako.